Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hello everyone! We're the representative of Group 4 presenting our topic about brand equity, and how to measure brand. Brand. Design and symbol or combination, image or prescription that describe and differentiate a product from competitors. So, ito yung yung brand ay isang design ng isang company. Kunyari, Chanel. Siya yung pag naisip mo Chanel, maaalala mo yung brand nila is, yung product nila is box. And sa Coca-Cola naman, pag naalala mo Coca-Cola, maaalala mo na product nila is soft drinks. Sa brand naman, building a brand name and brand image. Yung brand name, ito yung tawag o pangalan ng tatak. Then sa brand image naman is yung iniisip at nararamdaman ng tao tungkol dun sa tatak na yon. Then sa tagline o slogan, ito yung dito, kunyari sa Nike, just do it. Magpapakita ng tapang at determinasyon. So, in short, yung meaning ng tagline is nagsisilbing maikling mensahe na nagpapakita kung ano ang nais iparating ng isang brand sa mga tao. Yun lang. Brand equity. Question number 1. It refers to a value premium that a company generates from a product with a recognizable name when compared to a genetic equivalent. Ang sinasabi po naman dito is, yung brand mo na like Coca-Cola, Pepsi, Bear Brand, Milo is recognizable na po siya sa maraming tao. Kaya kilala na rin siya, kaya may advantage yun para sa mga small business na umaangat. Question number 2. When a company has a positive brand equity, customers willingly pay a high price for its products even though they could get the same thing from a competitor for less. Like ako, customer ako, mas gusto ko pang bumili sa mahal kasi parang mas totoo yung binibigay nila kaysa naman sa kalaban ng brand na binibili ko na mas less pa. Question number 3. It is said that the premium and reputable a brand can always command and dictate the competition in the market. Ang sinasabi naman po dito is, kaya mong paikutin ng yung mga kalaban mo dahil lang sa brand or dahil ikaw yung may hawak ng brand mo. And mga advantage to, like maraming bumibili sa iyo, maraming loyal sa iyo na bumili, and marami rin na bumibili and nagbibigay ng malaking pera para doon sa brand na binibenta mo. And question number 4. Customer creates a strong relationship on the brand. May mga tao po na nagbibigay ng strong relationship sa isang brand. Like mga big company na po yung like Bear Brand. Kunyari may malaking company yon, and kasama nila yung kasama nila yung Milo sa isang brand nila para parang teamwork ganun. Thank you. Good morning, classmate, especially to you, Miss Chanel. My name is Darantino Cesar Jr. and I'm going to report competitive advantage of brand equity. Number 1 po natin is reduces marketing costs and expenses. Kapag malakas na daw ang brand ng equity ng isang kumpanya, mas kilala na ang brand nila sa market. Ibig sabihin, hindi na kailangan gumastos ng sobra sa advertising
para ipakilala ang produkto nila. Mas efficient yung marketing efforts nila kasi automatic na kilala at pinagkakatiwalaan ng brand. At pangalawa po natin, can easily charge the premium price. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang tiwala at loyalty ng customer sa brand. Kaya ng company na mag-charge ng higher price kaysa sa competitors. Kasi ang customer willing na magbayad ng extra kasi alam nila na quality or value yung makukuha nila sa brand na iyon. Pangatlo po, can easily introduce brand extension and new products. Ito raw po, kapag strong ang brand, mas madali rin sa company na mag-launch ng bagong produkto or mag-expand sa ibang category. Kasi kapag kilala at trusted na ang brand, automatic may confidence ang customer na subukan ng bagong product nila. And lastly po, can compete with others when it comes to price competition. Ito raw po, even kung may price war sa market, kayang makipagsabayan ng company na may strong brand equity. Kahit medyo mas mahal, mas pinipili pa rin ng customer yung produkto nila kasi trusted at may perceived value na di basta-basta matutumbasan ng ibang brand. Advantages of branding. Ang una ay easy for the business to trace problems and process orders because of its identity or attachment of brand in the product. Sinasabi dito na para sa mga business, mas madali nilang malaman o matrace ang problems at maka-order dahil sa brand na meron ang isang product. Pangalawa, it provides legal security to the product's exclusivity offered by the company. Sinasabi dito na dahil sa legal security na ino-offer ng company, ang bawat product na may brand ay hindi basta-basta makukuha ang tatak at magagaya. Pangatlo, provides an opportunity to develop loyal and reputable group of buyers. Sinasabi dito na nagkakaroon ng loyal na suki ang isang brand kapag sila ay nasayahan dahil sa tatak nito. Pang-apat, it creates corporate image and identity. Dahil sa brand na meron ng isang product, mas madaling makikilala at matandaan ang isang brand. I'm Kirsten Angelica F. Go from GAS 11A. I'm here to report about how to measure a brand. First, babasahin ko muna siya and i-explain ko sa inyo kung ano ba ang mga kahulugan nito. How to measure brand. The premium brand can command in the market, and they usually dictate the level of competition in the market arena. It also distinguishes products and services away from others in the market. Value proposition. Brand reputation aligns what it says about the brand in advertising with what it actually delivers, and that's how you will create a strong brand. Delivering what you promise that lead to generation of enormous profits and expanding future strategic opportunities. Una, ano nga ba ang premium brand? Sinasabi dito, the premium brand can command. Ito kung gaano kalakas na impluwensyahan ang isang market at sila yung may kapangyarihan para i-control ang isang market kung saan sila yung nagtatakda ng mga presyo into higher price at sila yung nagtatakda ng quality at gumagawa ng trend. Example na lang sa iPhone or yung Apple. Kahit mahal ito, marami pa rin bumibili sa product nila kaysa sa mga ibang smartphones na mas mura sa ibang market. At doon naman sa quality naman kung saan ang premium usually consistent sa quality kaya sila nagiging sukatan ng maganda o matibay sa isang produkto. Example na lang yung Toyota. Kapag reliability, ibig sabihin kung katibayan yung isang produkto mo. Long-lasting siya. Sasakyan ang usapan. Yung standard nila ay sinusundan ng iba or yung ibang
competitors. And then doon sa trend, sila yung gumagawa ng trend kung saan kapag naglabas sila ng bagong features, magiging uso at sinusundan ng mga competitors. Example na ni Nike kapag naglabas ng bagong sports shoe design, halos lahat ng ibang sports brand ay sumusunod at gumagawa ng kaparehong style. Ganun yung premium brand. Kung saan kaya sinabi ang premium brand can command in the market, it means kaya ng isang premium brand na nagtatakda ng presyo at trend sa market at sinusunod ng ibang competitors. At tinatanggap ng customers kahit mahal ito. Ayun ibig sabihin ng premium brand. At doon naman tayo sa sinasabi na they usually dictate the level of competition in the market arena. Dito naman, ibig sabihin ng level of competition ay yung premium brand ay nagiging benchmark o basehan. Kung saan, kung anong ginagawa nila, sinusubukan pa rin ng ibang competitors na habulin o gayahin. Example na lang yung Nike, yung sapatos. Naglabas ng bagong style, katulad ng kanina sinabi ko. Naglabas sila ng bagong style ng running shoes, lahat ng sport brands, Adidas, Puma, or iba pa yan. Gagawa rin ng katulad para makipag-compete. Nagiging basehan. Ibig sabihin, nagiging basehan dito kung gaano kahigpit ang laban ng market. Yung ibig sabihin na level of competition. Tapos, next, value preposition. Kung saan sinabi dito na it also distinguishes products and services away from others in the market. The value preposition, ito yung nagtatanging dahilan bakit pinipili ng mga customers yung produkto. Kung saan yung isang brand ay mas iba. Ito yung kaiiba ng produkto mo tsaka serbisyo mo. Example na lang sa Jollibee, langhap sarap dun sa ads nila or yung slogan nila. Hindi lang fast food, kundi Filipino taste. Yun yung pagkakaiba nila sa isang brand. At family bonding. Delivering promise. Kung saan sinabi sa slide na delivering what you promised that lead to generation of enormous profits and expanding future strategic opportunities. Dito sa delivering promise, dito yung tinutupad mo ang pangako mo sa mga customers mo. Sa mga sinabi mo sa ads na affordable ang product mo o ano pa. Ito yung binubuo mo, yung tiwala ng mga customers mo sa brand mo. Ito din, binubuo mo yung loyalty nila sa'yo. Loyalty nila sa brand mo. Kung saan, kahit maganda yung bang market, bumabalik pa rin sila sa'yo. Siya lang, ikaw lang ang binibilhan nila na brand. Yun yung loyalty. Loyalty mula sa tao, mula sa customers natin. And, example na lang dito is yung Shopee. Diba yung promise doon sa ads ng Shopee is ito yung convenient and affordable online shopping. So, sa delivery nila, totoo dahil may Shopee guarantee, safe payment, at laging promo sales. Diba? Pinupad nila yun. At nagre-result dito na based on my research, yung Shopee yung #1 shopping platform sa Asia. Kung tama ba? Mas malaki ang kita at mas maraming partnership. Yun yung example ng delivering promise. Tinupad mo yung sinasabi mo sa brand mo na nagbubuo ka nga ng tiwala sa mga customers mo. Lahatin ko kung ano pa talagang ibig sabihin ng how to measure a brand.
Una, kapag premium brand ka, kaya mo mag-command sa market. Katulad na kanina, sinabi ko, kaya mo mag-set ng mga presyo, quality, at trend ng brand mo kung saan sumusunod yung ibang competitors o ibang brand. At ikaw din yung nagsiset ng level of competition. Naiiba ka rin sa ibang products or services, ito yung tinatawag natin value proposition. Pangalawa, mahalaga yung brand reputation. Ibig sabihin, dapat tugma yung sinasabi nyo sa ads, hindi lang gawa-gawa lang, hindi siya connect ka sa, gusto mo lang lakohin yung ibang customers, dapat tugma. Yung brand reputation, mas mahalaga yan. Kung wala kang brand reputation, maaari or may chance bumagsak yung negosyo mo. At yung totoong binibigay na quality at service, kasama yun. Kapag naman sa consistent ka sa promise mo, magiging strong brand ka. Tinutupad mo yung mga pangako ng mga customers mo. Pangako mo sa customers mo sa brand na nasa sayo. At doon papasok yung malaking kita. Kakaroon ka ng high profits. At mas maraming opportunities in the future. Baka mas lumago pa ang negosyo mo kaysa sa ngayon. Ayun yung paano natin i-measure yung isang brand. Sa pag-i-influence, pagsiset ng mga presyo at yung quality at iba pa. Ayun lang. Ako I'm Kirsten Angelica F. Go from GAT 11A. Appearance. Ang appearance ay tumutukoy sa mga pisikal na katangian o aspeto ng isang bagay o tao na nakikita at maaring maramdaman ng mga tao. Ito ay mga tangible o konkreto na elemento na bumubuo sa itsura ng isang bagay o tao. Halimbawa, kulay. Ang kulay ng damit, produkto o packaging, hugis. Ang disenyo o anyo ng isang produkto o logo. Future. Ang future ay tumutukoy sa mga katangian o tampok ng isang produkto o serbisyo na nakikita, nahawakan o naranasan ng mga customer. Example, ang mga katangian ng produkto. Disenyo. Ang disenyo ng produkto tulad ng hugis, kulay at estilo. Materials. Ang mga material na ginagamit paggawa ng produkto tulad ng metal, plastic o kahoy. Kakayaan ng produkto tulad ng bilis, lakas o katumpakan. Shape. Ang shape ay tumutukoy sa hugis o anyo ng isang produkto o bagay na nakikita at maaaring masukat. Ang mga uri ng hugis. Geometrikong hugis. Ang mga hugis na may mga tiyak na dimension at anggulo tulad ng bilog, parisukat at tatsulok. Organikong hugis. Ang mga hugis na hindi geometriko at may mga kurba o hindi regular na anyo tulad ng mga hugis ng mga halaman o hayop. Price. Ang price ay tumutukoy sa mga produkto o serbisyo na may halaga sa pera at maaaring masukat ang kanilang presyo. Narito ang mga halimbawa. Ang mga produkto, ang mga kalakal ng mga produkto na maaaring bilhin at may presyo tulad ng mga electronics, damit at pagkain. Ang mga materials na may mga halaga na ginagamit sa paggawa ng mga produkto tulad ng kahoy, metal at plastic. Kulay. Ang kulay ay tumutukoy sa mga kulay ng nakikita o ginagamit ng mga produkto, packaging, branding at iba pang visual na aspeto ng isang negosyo o produkto. Ang mga uri ng kulay. Pangunahing kulay ang mga kulay na hindi maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkahalo ng ibang kulay tulad ng pula, asul at dilaw. Pangalawang kulay ang mga kulay na ginagawa sa pamamagitan ng paghahalo ng dalawang pangunahing kulay tulad sa verde, orange at blue. Size. Ang size ay tumutukoy sa mga katangian ng laki o sukat ng isang produkto o bagay na nakita at maaaring masukat. Mga halimbawa ng produkto. Ang haba ng produkto tulad ng isang smartphone o isang laptop. Lapad. Ang lapad ng produkto tulad ng isang TV o isang monitor. Taas. Ang taas ng produkto tulad ng isang libro o isang kahoy. Tangible. Ang isang matibay na tatak ay may mga elemento na nakikita at nararamdaman ng mga mamimili na nagbibigay ng identidad at pagkakalanlan sa brand. Ang mga tangible na aspeto ng isang matibay na tatak ay tumutukoy sa mga pisikal na katangian na direktang nakikita at nararanasan ng mga customer. Halimbawa, logo. Ang sapatos na simbolo ng Nike o ang apple na simbolo ng Apple. Sa ganitong paraan, ang mga tangible na aspeto ng isang matibay na tatak ay nagbibigay ng direktang karanasan at pagkakailanlan sa mga customer na nagbubunga ng mga mas malalim na connection at tiwala sa brand. Benefits. Ang benefits ay tumutukoy sa mga nakikitang benepisyo at resulta na direktang nakikinabang sa isang tao o organization. Model. Ang model ay tumutukoy sa mga physical o konkreto na representasyon ng mga konsepto, sistema o produkto. Alright everyone, let's take a look at these 4 intangibles of strong brand.
let's start with the company name. Fresh Bite Foods. What makes our brand so valuable? Valuables. This is a simple breakdown of the things you can see on the balance sheet that make Fresh Bite Foods a strong and successful company. So let's move to the second one, brand awareness. Brand awareness and quality. People know who we are and they trust our quality. Well known, a recent survey, the average rating on the review site is 4.8 out of 5 stars. It's high ratings than competitors because customers believe our food is worth it. So, dito po nalalaman natin na yung brand natin, alam natin kung paano iikot o kung paano natin kukunin yung panlasa ng mga tao, yung mga mamimili, like consumer, diba? So, let's move to the next one. The next one is customer base. Their customer and their loyalty. We have a large customer base that loves their product and keeps kami back. And kagaya nga po ng sabi ko kanina sa brand awareness, nakakuha po tawag dito na inaalam po natin na maigi kung ano yung kagustuhan ng mga mamimili natin para po takilikin nila yung ating mga ginagawang produkto. So, Fresh Bite Food po, they currently serve over 250,000 households and that number grew by 15% just last quarter. So, let's move to the next one, which is the trademark and patents. So, their trademarks and secret recipe, they have legal protection for their brand and unique products. Yun, kaya nga po nasabi ko. Kaya po tinatangkilik yung produkto nila kasi po meron po silang maganda at maayos sa produkto para tangkilikin ng masa. Their brand name and leaf. So, yung trademarks po nila, their brand name and leaf. Their brand name and leaf and Fort logo are legally registered. And then, they stop other companies from using a similar name or design and confusing their customer. Gaya nga po nasabi niya dito, may sarili po silang logo para kilalanin po yung produkto nila, company nila. Kailangan po. Thank you. Intangible of a strong brand. Ano nga ba ito? Kung may tangible, meron ding intangible. Ito naman ang hindi mo nakikita, pero malaki ang epekto. Ano nga ba ito? Una, perceived quality. Ito yung tingin ng tao sa kalidad kahit hindi pa nila nasusubukan. Pangalawa, competitive advantages. Ito yung competitive advantage kung saan kahulugan nito ay yung kalamangan ng brand sa iba. And then, sa pangatlo, customer loyalty. Ito yung paulit-ulit na bumibili dahil satisfied sila. Ito yung customer, balik na balik sila sa brand mo kasi nagustuhan nila. Ibig sabihin, build sila ng loyalty sa'yo. Pang-apat, customer confidence. Ano nga ba ito? Ito yung tiwala ng tao sa produkto. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga examples. Ano ba yung mga intangibles components na to? Number 1, sa perceived quality. Ito yung example, isang customer bumili ng iPhone kahit hindi niya fully alam lahat ng specs. Iniisip niya ng mataas ang kalidad dahil sa brand, reputation ng Apple. Pangalawa, competitive advantage. Example, Jollibee versus McDonald's. Nanalo si Jollibee sa local market dahil mas swak na panlasang Pinoy ang Chicken Joy. Iyon ang competitive advantage niya. Yun yung competitive advantage ng Jollibee. And then customer loyalty. Ito example, isang estudyante na laging bumibili ng milk tea sa Coco, kahit may mas malapit na milk tea shop kasi sanay na siya at gusto niya lagi ang lasa. Yun yung example ng customer loyalty. At lastly, customer confidence. Customer confidence, ito yung example, bumibili ang isang tao sa Shopee Mall kaysa random seller kasi may tiwala siyang legit ang produkto at madali ang return or refund. Yun yung customer confidence. As all of our report, thank you for listening to us. Maraming salamat po, Miss Chanel. Sana po nagustuhan niyo po ang aming report.